Magandang umaga Baguio. I'm Francis Camtugan. Okay, I'm here to discuss yung isang scam na nangyayari dito sa Baguio. Okay? Alam na natin yung casino junket scam. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon is yung pagsosolo ng mga warrants of arrest. Okay. Hindi kasi ito biro eh. Okay, nakakasira sa imahe ng syudad ng Baguio, nakakasira sa trust ng public sa judiciary system, nakakasira ng trust ng public sa law enforcement. Okay. Ang warrant of arrest po simula po ng COVID ay uploaded. Ibig sabihin po may format na sinusunod ang PNP, what you call this, na ang courts, okay? Meron na siyang QR code, meron na siyang barcode, okay? Tapos may sariling format na. Hindi kagaya noon na magkakaiba ang format, magkakaiba ang font style, okay? Ngayon, iisa na lang po ang format, okay? Ginawa po yon para ma-reduce ang korupsyon sa sistema, para bumalik ang pagtitiwala ng taong bayan sa hudikatura at sa law enforcement, okay? Okay, so ang ginawa nila, inayos nila yung warrant system. So, ano ang itsura na ng warrant? Yung warrant na po is a simple document na lang siya. May QR code siya, tsaka may barcode siya. At ina-upload na siya. Kaya kahit saan sulok man ng Pilipinas, madaling maaresto yung tao or pwedeng implement yung warrant. Hindi kailangan na kukuha pa dito ng certified true copy. For example, yung Baguio nag-issue ng warrant para lang dakipin or arestuhin yung tao na nalaman na nandun sa Pasig. Para mas maging efficient yung law enforcement po natin. Another positive purpose po niyan is yung mga tao pong may multiple warrants para mabilis yung pag-clearance nila. For example, na 10 ang warrants niya, iba't ibang lugar sa Pilipinas, okay? So, kung naka-upload lahat, mabilis ang clearance system. Kung na-dismiss yung pinakahuling kaso, cleared na kaagad, laya na kaagad. So, hindi na kailangan mag-clearance system pa. Kasi nga uploaded na yung warrant, mache-check na. At saka hindi na pwedeng i-hostage yung tao na tapusin mo muna yung kaso mo sa Puerto Princesa and then after yung Puerto Princesa, tapusin natin yung Baguio. After yung Baguio, tapusin natin yung Parañaque. Okay. So hindi na ganoon because of the warrant, the uploaded system, masaserve na lahat yung warrant. Pwede nang umandar lahat yung kaso. Hindi na kailangan ng hintayan. Okay? Okay. Dito po sa Baguio, nagkakaroon ng problema kasi may mga corrupt doon sa sistema pa. Okay? Yung mga nagsosolo ng warrant, paano ba sinosolo yung warrant? Okay, kung maitataas yung isang kaso mula sa fiscal's office papunta dun sa korte, yung korte po ay magde-determine po ng rason kung itutuloy yung kaso, i-dismiss, kung kulang yung ebidensya ng fiskal, ire-require yung fiskal within certain number of days para magdagdag ng ebidensya, or kung sapat man ang ebidensya ng fiscal's office or depende sa independent assessment ng husgado, ay mag-i-issue na ito ng warrant of arrest. Okay, pipirmahan niya. Ang dapat na mangyari doon, automatically, before mag-close yung araw, dapat naka-upload na yon. Hindi yung pwedeng hintayin mo after 2 days. Andyan na yung corruption eh. Hintayin ko yung barkada kong pulis kasi big time yung arestuhin. Anak ni ganito yung arestuhin. Apo ni ganito ang arestuhin. So, ihintay ko dun sa barkada kong pulis para ibigay ko. Ihintay ko dun sa barkada kong NBI para ibigay ko yung warrant. Hindi ko i-upload. Corruption po yon. Okay, anong nangyayari dito sa casino junket sa Baguio? Same. Why? Ba't ako nag-overreact? Okay, I'm not overreacting. I'm very, very upset. Okay, nakalagay dito sa news article na nagkaroon ng prisoner swap ang Jakarta government at Manila. Ang ni-swap ng Jakarta is yung nahuli nilang Filipino national na si Hector Alwin Liao Pantolana in exchange for another one charged with a fraud case na Indonesian national na nagngangalan Handoyo Salman. Okay, so Muslim name yan. Ito yon. Pero ang gulat ako dito, yung report dito that Pantoliana has 7 warrants
from, or 7 plus warrants from Quezon, Cavite, Metro Manila. What? Okay, so asan yung Baguio warrants? He has more than 12 warrants here. In fact, he has more than 40 cases pending in court. Okay, tapos ang alam namin, more than 12 nang na-issuean ng warrants. Asan dito? Hindi uploaded, and I know that it's not uploaded. Okay? Okay, Pantoliana, 35, has at least 7 warrants of arrest issued by courts in Metro Manila and provinces of Quezon and Cavite for estafa and violation of Republic Act 8799 or the Securities Regulation Code. We are very much aware of it. Sa Quezon, sa may Calawag, there's a simple estafa warrant, okay? In Pasay, there are 2 estafa warrants. I think there are bench warrants also for unappeared cases. Tapos meron SRC warrant doon. Meron rin sa Parañaque. Also in Cavite, there's 1 Bacoor case. Okay, that's the biggest so far. 314.6 M ata yun. Okay, filed by, if I'm not mistaken, the girlfriend of the brother of a certain senator. Yeah. Okay, ang nakakapagtaka dito, bakit wala yung Baguio? Bakit wala yung pinakamaraming warrants of arrest siya? Asan dito? Bakit wala? It's because hindi uploaded, hindi in-upload ng Baguio. Okay? May kalokohan na nangyayari dito sa Baguio, and I'm very very upset. I'm exposing it, okay? Because it's too much already. This is not the first experience that we had with Baguio regarding pagsosolo ng mga warrants, okay? I think that was during my MCLE, Mandatory Continued Legal Education Program. A friend of mine who is a scion of a known political family in Baguio was charged with murder. Okay, and then we underwent the process, and then after that the prosecutor, if I'm not mistaken, charged him with reckless imprudence resulting to homicide. It's a RTC level case. Okay, so it was elevated by the prosecutors. Of course, the judge will have to determine whether there is cause or reason to continue the case. If there is, he had to issue a warrant of arrest, which he did. Okay, if I'm not mistaken, it was a Monday that was signed. Okay, so Monday, Tuesday, Wednesday. So expected mo na uploaded yung warrant, 'di ba? Uploaded. Hindi uploaded yung warrant. You know why? Because that friend of mine, that client of mine, is somewhere in Pangasinan at the time. Okay, he was hospitalized. Okay, so we're having him hydrated before we surrender him to the police. Okay, the police went to his grandfather's house. We checked the warrant system, hindi uploaded. So the grandfather had like 2 houses, okay? One in Baguio and the other one is part of Benguet, okay? I think he has multiple houses, yeah. You know what? The grandfather is 90 plus years old, okay? Nagulat siya, kawawa naman yung matanda, okay? In a panic mode. We're coordinating with him. Nakakatakot, di ba? Parang ayaw rin naman, we have to reply to his queries. Kasi, syempre, nagpapanik rin yung matanda. Okay. And then, after that, they went to his another house in a nearby municipality here in Baguio. Again, we checked with the Philippines sa police. Okay. They said walang uploaded. How come na wala? Di ba? That's already Monday, Tuesday, Wednesday. That's total of 72 hours na po. Okay, 72 hours na hindi uploaded yung warrant. Okay. Of course, okay, when he was all okay, we shipped him here in Baguio, and then we brought him to the police. Of course, we have trusted police also. Earned respect mga ito, mga taon-taon namin kilala, dekada. Respetado namin sila. Okay, these cops. Okay, and then we surrendered our client. The warrants officer or our friend said, you cannot because hindi uploaded. So, we were surprised. Kompleto kami ng documents. We have the barangay residential certificate, we have the sketch map, we have the pictures, and then we cannot surrender our client because hindi uploaded sa system yung warrant, which was issued 72 hours prior. 72 hours prior. Imagine that. Imagine that delay. Ano yan? Sinosolo nila kasi porket anak ng isang, scion of a political family, apo ni ganyan, or pamangkin ni ganyan na politician, di ba? Why? Why na kailangan isolo yung warrant? Tell me. Okay. That's why you can see the corruption already eh. And then, doon na lang namin nalaman, okay, when my staff went to court,
they found out that it's not uploaded. Ganon kalala yung sitwasyon. So, my client was already in the police station. And then, we are waiting for the warrant to be uploaded. Okay, ganon kalala ang korupsyon sa pagsosolo ng warrant dito sa Baguio. It's disgusting. Yeah. Okay, so, that's what happened here. Okay. So anyway, na-process na namin everything, okay? Na-pay off namin yung bail. It's done. Okay? But you know what? We were able to do it because we are friends with that person, okay? He has friends who care for him. Paano na lang kung ordinaryo na tao at bakit hindi na-upload yung warrant? We filed a motion to change of venue and we raised one of those grounds, okay? Okay, we receive an apology, it's mere inadvertence, okay? Yung sa amin lang naman is, anyway, to cut the story short, the Supreme Court denied the motion. Okay, yung sa amin na lang is, hindi pwede kasi yung pagsosolo ng warrant of arrest. Dapat ina-upload ka agad yan. Okay? Para lahat ng pulis alam, nasa-share yung information to everyone. And to stop the corruption in the system, ano yun? Parang yung nagsolo ng warrant, parang achievement ninyo, na nahuli nyo, anak ni ganyan, apo ni ganyan. 'Di ba? Or tipong may pabuya siguro, yung auntie na nag-file. My God, eh. Okay. Preno. See? Nakaka-stress. It should not be mere inadvertence, okay? It should stop. Justice zone tayo, eh. We should stop all avenues of possible corruption. Okay, let's go to the casino junket. I know for a fact that as early as April 2024, may warrants na. At hindi siya uploaded. Hindi uploaded yung warrants. Okay, I know that. Because I have a client there who was accused. Okay? And that person also has warrants in another place in Manila. Okay. Mandaluyong. Why in Mandaluyong? Okay, why in Mandaluyong uploaded? Why in Mandaluyong the courts follow? Why in Mandaluyong the court staffs follow? Why in Baguio they do not? Okay? Hindi uploaded. Okay. Alam mo naririnig ko dito sa Baguio. Okay. Hindi daw ina-upload yung warrant para isolo ng mga taga-NBI car yung warrant. Para, okay, mahot-hotan nila yung Humilde Brothers. Para mahot-hotan nila si Kuapingko. Para mahot-hotan nila yung kapatid ni Hector Pantolana na at large. Kasi dito lang yung warrant nun. Baguio lang yun, si Hubert. Okay? So wala siyang other W sa mga other places, okay? You think I don't know about those, okay? You think I don't know na hindi kayo gagalaw hanggat magbigay ng yung complainants ng what? 500,000? Okay, so ito pa. Ayaw nyo i-apply yung warrants? Why? In fact, meron dyan dun sa listahan nun sa warrants of arrest dito sa Baguio, on the casino junket warrants, yung isa doon, nandun sa bahay niya lang sa Kamdas, hindi nyo pinupulot. Okay. Why? Diba? Bakit nyo sinosolo yung warrant and why is the court allowing yung pagsosolo ng warrants na hindi uploaded yung mga W ng warrants of arrest ng casino junket sa Baguio, hindi uploaded? This is too much already, okay? It doesn't escape my attention, okay? Nagbibilang rin kami. We are monitoring things. At hindi tama na hindi uploaded yung warrants. Dapat uploaded yan. Bakit wala dito sa news report na ito? Of course, when this person, may contact yan sa PNP, ang chinek niya siguro is the portal at walang makita talaga ang Baguio. Okay? Maybe that's the reason why the courts of Las Piñas are rushing the non-bailable warrants sa Las Piñas kasi hindi uploaded yung mga non-bailable ng Baguio. Okay? See? Ay, nako. We should stop this practice. We should stop this practice. Huwag niyong sasabihin na, sabihin mo, hindi ko alam yung rason. May nagsabi nga dyan sa court na, tawag dito na, mali yung format. Paano magkakamali yung format?
Kasi 4 pages yung warrant. Paano nangyaring ganun? Sus, don't tell me something I don't know. I've seen warrants na multiple accused na ikasya nila, ine-et al nila, tapos sa baba, wala naman yung caption eh. Yung importante naman yung body. Kahit 100 yung nasa caption, importante yung body tig-isa. Kasi ang tingin nyo kasi is, Baguio is a kingdom, a separate city-state na you can do everything here. Sorry na lang po, at kami po, all over the Philippines yung practice namin. So nakikita namin yung mga warrants, yung mga system ng other courts. Especially Quezon City, which is the gold standard. Okay? So nakita namin, in Quezon City, there is a case there, 1818 yung akusado. Tapos multiple cases, 36 or 30 plus cases siya. And then naikasya naman nila, nagawa nila ng parang everything is uploaded, everything is maayos, 'di ba? And I don't know with Baguio, bakit nagkaroon ng mess up yung warrant system, at because of that, there is a reason na hindi uploaded yung warrants, na sinosolo at deliberately na sinosolo. There is a betting system, okay, na tipong some are in conspiracy with this local law enforcement, okay, na sila ang magsolo ng warrants ni na Humilde para silang manghot-hot kay Humilde. You think, I mean, I wasn't born yesterday, diba? Okay, I'm just pointing it out because it's time for us. Please, I'm asking the adults in the room, those proponents of the justice zone, please check this pag-hold ng mga warrants of arrest na ginagawa, na yung pagsosolo nila ng warrants of arrest. Hindi na dapat pwede yan, okay? Hindi na, dapat i-stop na yan, i-upload na lahat kung kailangan i-upload lahat. I told you nga, there is someone there na chinek namin all the time, we always check. Doon ka magtataka, the Baguio warrants are not uploaded, but the Mandaluyong warrants are uploaded. Why? Diba? We have to put an end to it. Baguio must follow the rules. Baguio should follow the rules, okay? Baguio is not a city-state, okay? We should follow the rules, and then stop na yung corruption avenue na yan. Enough of this practice, enough yung pagsosolo ng warrants, okay? Let's go back to a Baguio na maganda, maayos lahat, uploaded lahat, okay? No corruption in the system. Masyado kasing emotional minsan, diba? Wala akong pakialam sa mga emotions, okay? It's the law is blind, okay? Okay, yeah, you want to be the hero, you want to be an activist, you want to be the, tawag dito, makakuha, what you call this, to get something, to get the justice. Okay? No. The Lady Justice is blind. One more thing, she doesn't have emotions. That's the reason for the cover. No tears. Nothing. That's the reason why she's a statue. You cannot see the heartbeat. No heartbeat at all, yeah. It's very objective. No subjectivism here. Okay? So, okay, that would be all for this rant. Okay? I hope ma-upload na, please. By Monday, we will check. If not, we will report.